hindi ko nakitang naging maunlad talaga ang bayan ng Santa Cruz. Ang pera ng kaban ng bayan ng mamayan ng Santa Cruz kailangan babalik sa mamayan ng bayan ng Santa Cruz. Nakakalungkot na unahan pa tayo ng ibang bayan. Ang pamilyang bayan ay hindi ko nakitaan ng pagbabago. Kailangan ma-upgrade po natin ang mobilization at saka equipment sa panangihiram ng sasakyan. Kung magpo-focus po ang pamahalaang bayan sa livelihood, marami pong matutulungan ang pamahalaang bayan. Nakakapagbigay tayo ng tulong pero para sa akin, hindi siya sapat. Hindi man ngayon dumating sa iyo yung karma, hintayin mo may balik din yun. Ang tropa, masayang kasama. Pero higit sa lahat, mas masaya ang tropa pagkasama natin sa hirap man o ginhawa. Kaya naman ngayon, kikilalanin natin ang tropang makakasama natin araw-araw. Let's all welcome Tropa Agaraw, ang tropang Santa Cruz. Unang-una sa ating listahan, Consi Riaz. Ako po si Consel Rizal Di Calao, 12 taon na nanungkulan dito sa bayan ng Santa Cruz bilang konsel ng bayan. Sisiguraduhin po natin na ang pondo ng kaban ng bayan Santa Cruz ay babalik sa mamamayan ng bayan ng Santa Cruz. Maraming salamat, Consi Riaz. At ngayon naman, kasama rin natin si Consi Moises. Ako po si Consel Moises Ordonez, ang kasalukuyang Barangay Kagawad ng Barangay Poblacion 2. At sisiguraduhin na libre ang wifi sa buong bayan ng Santa Cruz at trabaho para sa mamayan ng Santa Cruz ang ating dadalhin. Maraming salamat po. At ngayon naman, makakasama rin natin si Consi Bachi. Ako po si Konsehal Bachi Pamatmat. At kung tayo po ibibigyan muli ng pagkakataon, itataguyod po ng iyong lingkod ang ating oportunidad panghanap buhay para sa ating mamamayan ng bayan ng Santa Cruz. Maraming salamat po. Ngayon naman, kasama rin natin si Consi Boyet. Ako po si retired police captain na Boy Toben. Naglingkod po ako ng mahigit 30 taon dito sa bayan ng Santa Cruz. At nagnanais po na patuloy na maglingkod upang panatilihin ang peace and order dito po sa aming bayan. Maraming salamat po. Kasama rin natin si Consi Doc Nino. Ako po si Konsehal Doc Niño de las Armas, kasalukuyang konsel ng bayan, sektor ng kalusugan at ang mabuting pamamahala ang aking paring tututukan. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ngayon naman ay si Consi JM. Ako po si JM Garcia Poniberong, bago man po sa politika pero nasa puso ko na po ang pagsiservisyo. Sisiguraduhin po natin na tama at malinis ang magiging mga desisyon po natin sa Sangguniang Bayan. Maraming salamat, Consi JM. At ngayon naman, kasama rin natin ang pinakamagandang konsehal, Consi Lea. Ako si Konsehala Lea Alagon Almarbes. Ang aking advocacy sa bayan ng Santa Cruz ay makatulong sa mga batang estudyante. At meron tayong tinutulungan na 500 bata na binibigyan natin ng 2,000 kada taon na nanggagaling sa sarili nating busla. Maraming salamat po. Kasama rin natin si Consi Mark. Ako po si Consi Mark, ayan, ang pinakabata sa Tropa Agaraw. Pero kahit bata ay mataas ang pangarap para sa bayan ng Santa Cruz at sisiguraduhin natin na kung tayo po ay magiging regular na konsel ng bayan ay magkakaroon ng maayos na sistema ang ating pamahalang bayan. Maraming salamat. At intro pa lamang yun, mga kaisa. Napakaswerte natin ngayon dahil makakasama natin ang 8 konsehal at mas makikilala pa natin sila on a personal level. Kaya naman, uunahin ko na si Consi Riaz. Isa po kayo sa batikang lingkod bayan ng Santa Cruz. Anong achievements nyo as a public servant ang pinaka-proud kayo? Ang naiyakda kong batas dito sa bayan ng Santa Cruz, pagka nagtayo ka ng negosyo dito sa bayan ng Santa Cruz, kailangan ang workforce 70% ay manggagaling sa bayan ng Santa Cruz. Maraming salamat, Consi Riaz. Consi Moises, isa sa pinakamalaking achievements mo bilang public servant yung pagkakaroon ng wifi ng Santa Cruz, tama ba ako? At ngayon naman, ikwento mo kung paano mo mapapalawak lalo ang ganitong klase ng proyekto para sa bayan ng Santa Cruz. Ayun po, syempre pa nagmula po yan nung naging SK po ako. So naisipan namin ng Sangguniang Kabataan noon na magkaroon ng free wifi sa buong
Barangay Poblacion 2, dun yung sa aming barangay. At ngayon, yan din yung pinaplano ko at namin para sa bayan ng Santa Cruz ang magkaroon ng libreng wifi para sa bayan ng Santa Cruz. Kasi alam po natin na hindi po lahat afford na makakuha o magkaroon ng wifi sa kanya-kanyang tahanan. Maraming salamat, Consi Moises. At ngayon naman ay para kay Consi Bachi. How was your life growing here in Santa Cruz? Talagang naranasan namin yung makapaglaro sa mga lansangan. Ang aming mga magulang ay kampante at alam nila na ang kanilang mga anak ay ligtas na naglalaro sa mga lansangan sa bayan ng Santa Cruz. Ang ibig sabihin ng bayan ng Santa Cruz ay isang mapayapa at isang tahimik na bayan. Maraming salamat, Consi Bachi. Ngayon naman ay para kay Consi Boyet. Consi Boyet, balita po namin related na rin ng naging profesyon nyo. Ang mga batas at proyekto na gusto nyong ipatupad kung mabibigyan kayo ng pagkakataon makapaglingkod. Pwede nyo po bang i-share ito dahil kayo po ay a former po no, na uniformed personnel? Tama po yun. Yung pong peace and order na kailangan po ay ating i-focus dahil sa naandun po ang matibay na pundasyon patungo sa matatag na lipunan. Nandyan din po ang pag-unlad. Kung isang bayan po ay may kapayapaan, diyan papasok yung mga investor. Doon naman po sa disaster, kailangan ang ma-upgrade po natin ang mobilization at saka equipment. Yun po at maraming salamat po. Maraming salamat. At ngayon naman, Consi Doc Nino, maaari ba naming malaman sino-sino bang mga taong nakaka-impluwensya sa'yo bilang public servant? Actually, marami sila eh. Pero yung nag-stand out yung apat. Siyempre, yung aking ama, isang tapat at mabuting pulis, si Major Esmeraldo de Guzman de las Armas Sr. Ang pangalawa, yung aking biyanan, isang public official din dati sa Tacloban City, si Attorney Daniel Raul Matriano. Yung dalawang nabanggit ko, mga wala na sila. Pero hanggang ngayon, talagang hinahangaan ko silang dalawa. Swerte ako. At siyempre, ang buhay na alamat na ika-4 na distrito. Pag sinabing Agaraw, kapwa-tao. Yun po si Congressman Benji. At siyempre, ang nagmulat sa akin ng kung ba't ako nandito ngayon, si Kapitana Lani de las Armas, yung aking tita. At tumayong parang nanay ko na kasi maaga ako naulila din sa ina. Isa yan sa nagtaguyod sa akin at tumulong, amulat kung paano maging isang tapat na maglilingkod sa ating bayan. Tigit sa lahat, unahin mo yung kapwa bago yung sarili mo. Maraming salamat sa pag-share. Ngayon naman, Consi JM, Hi. isa ka sa, yung bago papasok sa pagiging public servant. May ano yung mga pangarap na gusto mong makuha or maibigay sa bayan ng Santa Cruz? Unang-una, gusto kong maging transparent sa lahat ng bagay at accountability. Dahil dito, marami pong magtitiwala pa sa atin. Kung tayo papalarin, so gusto kong magtayo ng sariling home for the aged. Dahil Maganda yan, home for the aged. noon pa man, nakagawian ko na po siyang papasko sa aking sarili. Na pumupunta po ako sa San Pablo, sa home for the aged. Maraming salamat, Consi JM. Salamat po. At ito naman gusto ko kausapin ng very personal ang pinakamagandang konsehal. Rose Among the Thorns, Consi Lea. Consi Lea, yung paglaki nyo dito sa bayan ng Santa Cruz, maaari nyo bang ikwento yung mga, sabihin natin may mga struggles tayo? Dahil gusto po namin malaman kung... Actually, ako sa amin siguro, ako yung lumaki sa hirap. Lumaki ako talagang sa lahat ng... Na talagang lumaki ako na talagang mahirap sa buhay. Naranasan kong mamalimos. Naranasan kong maglabada nung bata pa ako. At nung ako ay nagkaasawa, pinagsimikapan ko na magkaroon ng maayos na buhay. Dahil nung magkaanak ako, nagkaroon ako ng 3 anak, pinilit kong maging maayos sa tulong ng aking asawa na si Teddy. At nung naging maayos na, bigla na lang akong napapunta sa politika. Naging kapitan ako ng 10 taon. Alam mo yun, naging ko na makatulong sa mamamayan. Nagkaroon ako ng mga scholar na 500 bata na tinutulungan ko. Ayaw kong maranasan nila yung naranasan ko na hindi kumakain, natutulog, nawalan laman ng sikumura. So, naranasan ko lahat yung kaya kahit sa maliit na halaga, nakapagbibigay tayo ng tulong. Kumbaga, lahat ng yan ay pinagdadaanan natin. Ang ganda nung
nagbubunga yung pagmamahal natin sa kapwa dahil sa pinagdadaanan natin at pinagdaanan natin ng mga nakaraan. Maraming salamat po for sharing and opening up. Maraming salamat, Consi Lea. At syempre, ang pinakabunso sa grupo. Nandito kasama natin si Consi Mark. Consi Mark, ano yung mga proyekto na gusto mo pang maibahagi sa bayan ng Santa Cruz? Isa sa inaakda ko ngayon, tayo yung naging author, simula naging SK President tayo ng bayan ng Santa Cruz, ay yung pagkakaroon ng youth code sa bayan ng Santa Cruz. Kauna-unahang batas para sa mga kabataan. Nakapaloob sa youth code, dapat kasama natin yung mga kabataan sa pagpapaunlad ng ating bayan. Kahit saan ako magtalumpati, lagi ko sinasabi, kabataan, sama-sama tayong magtutulungan tungo sa isang maayos na sistema at isang magandang kinabukasan. Tumpak. At ayan, nakilala na natin ng pauti-uti ang ating mga konsehal. Ngayon naman, magkaroon tayo ng mini-game. Meron tayong tinatawag na yung tropa mong. Magbibigay lang ako ng description at sabay-sabay kayo magtuturo kung sino yung tropa nyo na yun, ha? Ready na kayo? Eto ha, una, sino yung tropa mong malakas kumain? Yan. No choice eh. Okay, kayo naman. Sino ang tropa mong mabilis kumilos? Consi Lea. Consi Lea. Consi Lea. Mabilis kumilos talaga si Consi Lea. Number one. Ayoko kasi nang nalilig. Tama. Okay, thank you po. Oh, eto ha, pasintabi lamang po, pero gusto kong ituro nyo yung tropa mong may maintenance medicines na. Baki! Sa'yo nakaturo. Alam nila lahat yun. Ay, eto naman. Ituro nyo yung tropa mong always present, never absent. Perfect attendance. Wala atang ganun. Wala tayong makakalimutan. Kayo eh. Kasi yan, katulad niyang tanong mo, ma. Depende ano? kasi sa... Kunyari, nagkaroon kayo ng session, sinabi mo na, ma'am, Vice, hindi po ako makaka-attend sa Wednesday kasi may committee meeting. So, May prior kung po. ang pupuntahan mo naman ay pagtulong din sa iyong kapwa, mapera, mamamasyal ka lang, huwag ka namang umabsent kasi unahin mo yung taong bayan. At ngayon naman, ituro nyo naman yung tropa mong hindi madaling magalit. Sino? Ito. Si Consi Bachi. Si Consi Mark. Hindi siya nagkagalit. Hindi talaga. Mahaba ang pasensya. Kalmado lagi. Kalma yan. Tsaka lagi, mabait. Okay, pwede nga rin ko kung bakit. Si Consi Riz po may habol. Si Consi Bachi, matagal na rin kami nagkasama sa Sangguniang Bayan. Laging hindi galit siya. Laging hindi galit. Okay, ito naman ha. Ituro nyo yung tropa mong madaling lapitan. Ako si Ano po ang ituturo nyo? Actually, kaming lahat. Madaling lapitan, madaling matagpuan. Yeah, alam ko natin. Madaling lapitan, madaling matagpuan. Ito po, last na sa ating minigame na yung tropa mo. Ituro yung tropa mong mahilig manlibre. Ay! Para masarap samahan. Okay. Si Consi, Riz at saka si Consi. Yes, Consi Lea. Mamaya po, pagtapos natin, Alam- kasama po kayo, manlilibre si Consi Bachi. Okay lang naman yun. Okay lang yun. Pero wag ka na sumasabak. Okay, ito naman. Kaya sa libre Ito yan, hindi mabilisan kasama lang ito, ano? Ngayon naman, let's talk about the best and worst. What is the best part of being a public servant? At lalo na sa pagiging isang likod bayan ng Santa Cruz. Sige, unahin na natin si Consi Doc. Ayoko na. Yung smile nila in return. Kasi makikita mo yung sa mata nila, sa mga labi nila, yung tamis ng ngiti. Pag talaga na-appreciate nila yung ginawa mo. Maraming salamat, Consi Doc Nino. Thank you. Consi JM. Yung fulfillment mo sa sarili mo na bukal sa loob yung ginagawa mo. Yun yung pinaka-the best part talaga na wala kang hinihinging kapalit. Ngayon naman, Consi Moises. Ang pinaka-the best siguro bilang isang public servant na naranasan ko, ayun, halos naman kami siguro pare-pares din na yung makatulong sa kapwa. Yung syempre, unang-una dyan, kaya tayo naging public servant, gusto natin tumulong sa ating kapwa o sa ating bayan. Maraming salamat, Consi Moises. Ngayon naman, Consi Riz. 12 years na ako nasa public service ngayon, bukod sa pagiging kapitan.
Katulad nga ang sinasabi ng aking mga kasamahan, ang pagtulong sa kapwa na walang kapalit at ang serbisyo publiko na walang kapalit. Member din kami ng Rotary Club of Santa Cruz. Okay? Yun lagi naming motto, service above self. Maraming salamat, Consi Riz. Consi Mark. Ang best experience ko bilang public servant ay yung magampanan natin ng maigay yung responsibilidad natin na pinasok natin na trabaho. Dahil ako kasi, bilang ex-officio member ng Sangguniang Bayan, nasa barangay pa rin naman ako. Naniniwala kasi ako yung art ng government. Yung accountability, responsibilities, and transparency. Maraming salamat, Consi Mark. At ngayon naman ay tatanungin natin ang best experience ni Consi Boyet. Sa pagdating kasi sa public servant, karanasan ko may 30 taon nung ako'y nasa bilang isang alagad ng batas. Tuwing umaga, mag-duty ako. Ang nasa isip ko kung sino at kung paano ko matutulungan ang mamamayan. Dahil gusto ko bang ibalik yung binabayad na tax ng mamamayan sa amin bilang isang alagad ng batas ng serbisyong publiko, serbisyong para sa mamamayan. Sabi nga sa amin, ang aming laging motto, yung never accepting gratuities in return. Tumulong ka pero hindi mo kailangan humingi ng kapalit. Maraming salamat po. Ngayon naman, Consi Bachi. Ang aking pinakamagandang karanasan bilang serbisyo publiko ay talagang tumulong sa kapwa dahil yan ay aking nakagisnan sa aking mga magulang. Kaya nung ako'y pumasok sa serbisyo publiko, talagang ako ay taus-pusong tumutulong sa abot ng aking makakaya na walang pag-alinlangan, walang pagbabalat kayo, at bukal sa loob ko ang pagbibigay na nanggagaling sa aking puso. Maraming salamat, Consi Bachi. At ngayon naman, Consi Lea, ano naman po yung sa inyo? Yung best experience niyo sa public Ako, ang servant? best experience ko bilang dito sa politika ay yung makita mong yung mga taong tinulungan mo na nakapagtapos ng pag-aaral na kahit papaano meron kang naging ambag sa kanila. At syempre, yung may mga kapansanan na ating tinutulungan ay yun yung pinaka-best na nagawa ko dito sa bayan ng Santa Cruz. Kung may mga best experiences po tayo dito sa bayan ng Santa Cruz, Consi Lea, ano naman po yung worst experience nyo dito sa ating bayan? At ano po yung sa tingin nyo maitutulong nyo for more improvements? Ang worst experience ko dito sa bayan ng Santa Cruz ay hindi ko nakitang naging maunlad talaga ang bayan ng Santa Cruz. Kasi ang gusto ko ay maging masipag ang nakaupo. Ang mayor, masipag dahil kung masipag ang mayor, madaming mahihinging proyekto sa nasyonal. Kasi ako, naranasan ko bilang konsehal ng bayan is nakapagdala ako ng isang mga resolution, mga kahilingan sa nasyonal. Kailangan meron tayong mga bagong palengke, meron tayong bagong building ng mga, kunyari, ang BIR na naupa pa. Ang COA umuupa sa mall. Wala pa tayong sariling mga building. So, yun yung pinaka-worst sa akin. Na sana ay yung lahat ng pangarap ko sa bayan ng Santa Cruz ay matupad. Tapos yung social services na kailangan yung mga gamot ilibre na. Hindi na kailangang may bayad. No, di ba? Kailangan meron. Kung libre man, dapat kumpleto. Kung ano yung kahilingan ng mga tao, dapat yun yung meron tayong hawak na mga gamot. Ayun po. Maraming salamat po, Consi Lea. Ngayon, Consi Riz, Katulad nga nung sabi ko kanina, ang pera ng kaban ng bayan ng mamayan ng Santa Cruz kailangan babalik sa mamayan ng bayan ng Santa Cruz. Gagawa tayo ng mga ordinansa sa tulong ng aking mga kasamahan sa Sangguniang Bayan. Gagawa tayo ng mga ordinansa na kailangan libre na ang mga gamit ng mga mag-aaral dito sa bayan ng Santa Cruz. Simula sa medyas, notebook, sapatos, uniforme. wow. Marami pa po tayong gagawin. Kung sasabihin ko po ang lahat ng ating gagawin, mauubos po ang oras natin. Salamat po. Maraming salamat, Consi Riz. Ngayon, si Consi Doc Nino naman ang tatanungin natin. Sa kasalukuyan ako po ang chairman sa Sangguniang Bayan ng Health
nutrition and sanitation. So nakakalungkot ng Santa Cruz po bilang capital ay wala tayong sariling ospital. So may mga panukala na magkaroon tayo ng super health center. Nakakalungkot na unahan pa tayo ng ibang bayan. Siguro sa panahon po, if ever, sana, pagbigyan ng pagkakataon at ng Panginoon, manalo ang ating Mayor Benjo Agaraw. Matutupad dito. Magkakaroon tayo ng sariling super health center, mas malaking parang hospital na rin na sarili natin. At sana magkaroon din tayo ng mga anti-rabies. Kasi yun din na nakikita kong problema. Magkasama yung DA at saka yung MHO, nagkakaproblema sila sa supply ng mga DOA, ng mga anti-rabies. Dahil din madaling ma-expired at walang pondo. Pero magagawan siguro ng paraan ng ating upong mayor yan. Maraming salamat, Consi Doc Nino. Ngayon naman, pagdating sa peace and order, Consi Boyet. Doon po sa naranasan ko pagdating sa peace and order, lagi pong kulang ang una-una manpower. Kulang din ang mobilization, equipment. Una-una sa pagdating sa barangay, ang barangay tanod, kulang sa radio, kulang din ang tanod. Dapat kasi sa barangay level pa lang, 24/7 na sila na nagjo-duty. Kaya kailangan ng kaukulang pondo. Pagdating sa pulis, magkaroon ng karagdagang pulis na magbabantay. Kaya sana magkaroon ng dagdag na pondo para mabigyan ng yung mga volunteer. Kahit pa paano mabigyan ng kaunting honorarium para maraming volunteer ang tumulong sa pagbabantay sa mamamayan. Maraming salamat, Consi Boyet. Ngayon naman sa business and opportunities, Consi Bachi. Yung una, yung pinaka-worst na nakikita ko sa higit kumulang na 6 na taon akong wala sa serbisyo publiko. Ang ating pamilihang bayan. Sapagkat ang pamilihang bayan ay hindi ko nakitaan ng pagbabago. Bagkos ito po ay huminat. At sa tingin ko po ay nagkaroon ng mga problema ang ating mga manininda dahil sa kakulangan ng kanilang benta. Ang gagawin po ng inyong likod kasama ng aking mga kasama, ni Mayor Benjo at Vice Larnie, bibigyan po namin ng pansin ng ating manininda upang makausap, makapanayam, upang marinig natin ang kanilang mga suliranin. At siguro ang isang magiging bahagi ng inyong likod at bumubo ng Tropa Agaraw ay humiling sa ating business permit na mabawasan ang ating binabayaran. Sapagkat meron akong nakausap, naranasan, inaanak pa namin ng aking paring Riz na lumipat ng binabayaran ng buwis sa Magdalena, Laguna. Sapagkat napakataas daw ng binabayarang buwis sa bayan ng Santa Cruz. Kaya sa aking pananaw, kailangan nating magbigay daan at tutukan ang paghahanap buhay ng ating mga kababayan sa bayan ng Santa Cruz. Hindi lang sa pamilyang bayan. Buong naghahanap buhay sa bayan ng Santa Cruz ay bigyan natin ng prioridad na babawasan ng buwis upang makabawas naman sa kanilang mga suliranin at problema ng mga nakaraang administrasyon. Maraming salamat. Maraming salamat, Consi Bachi. Napakaganda nga yan. Pakinggan. Balikan ko lamang po si Consi Boyet, pagdating sa ating disaster risk reduction management. May mga projects po ba kayo or mga gustong i-improve pa dito sa bayan natin? Evacuation center, additional na lote na titira ng mga nasa lowland. Matik, pagka may kalamidad, alam na nila kung saan sila pupunta. At additional pa siyempre, yung sa panangihiram ng sasakyan, pag magkakaroon ng evacuation, magkaroon sana ng ready na sasakyan para sa kanila. Consi Moises, you are one of the advocates ng youth dito sa Santa Cruz, no? What was the worst yung mga naranasan mo? At ano yung mga gustong pang baguhin and i-improve? Nabanggit naman po dyan yung unang-unang sa livelihood. Unang-unang voice dito sa ating bayan, ang ating Quezon Puti na pinagmamalaki. Unti-unti nang nawawala ang Quezon Puti sa bayang ng Santa Cruz. Ang paggawa ng Quezon Puti ay galing sa gatas ng kalabaw. Sa bayan ng Santa Cruz, wala na po tayong kalabaw na kinukuhanan ng gatas. Tayo po ay nag-aangkat na sa Magdalena, Liliw, Nagkarlan. Dapat po dito mismo sa ating bayan. Actually, kayang-kaya naman po yan. Alam ko po, merong sariling lupa ang bayan ng Santa Cruz sa Barangay Alipit. Napakalaki po noon.
Doon po, alam ko dati din meron doon mga livelihood na simulan. Hindi ko alam kung anong nangyari na ngayon, bakit nawala na lahat yun. Nawala ang kalabaw, nawala ang mga itik at kung ano-ano pa. So, kung magpo-focus po ang pamahalaang bayan sa livelihood, marami pong matutulungan ang pamahalaang bayan. At yan po ang aming pinapangarap kung kami po ay papalarin dito po sa bayan ng Santa Cruz. Palakasin at ibalik ang Quezon Puti dito sa ating bayan. At syempre po, gusto rin po natin syempre ng trabaho para sa mamamayan ng Santa Cruz. Kaya po naisip din po ng inyong lingkod na magkaroon ng isang night market dito sa ating bayan. Yan po ay gagawin na sa Barangay Poblacion 2. Yan po ay ginagawa na namin ng ordinansa at yan po ay ipapasa namin sa Sangguniang Bayan para magkaroon ng isang night market tulad ng Baguio. At kung sa bayan naman po natin, kung tayo po ay papalarin, ang magkaroon ng night market dito po sa ating bayan, mismong lehitimong mga taga Santa Cruz lang po ang dapat makinabang dahil unang-una po sila po ang ating tutulungan para po magkaroon ng hanap buhay. Yan po ang aming pinapangarap. Yan po ang aming plano, paunlarin ang bayan ng Santa Cruz. Bigyan ng kabuhayan at trabaho ang bawat isang mamamayan ng Santa Cruz. Maraming salamat po. Kasi JM, what was your past experiences? No, worst scenario dito sa bayan ng Santa Cruz. At ano yung sa tingin mo maitutulong lalo sa pagpapaunlad ng bayan ng Santa Cruz in terms of good governance? Siguro alam naman natin lahat na ang pinaka-worst experience na pwedeng marinig ng isang tao is yung susumbat ng hindi mo na ginawa. So, kung magiging transparent ka sa tao, kung magiging transparent ka sa lahat ng detalye, ng lahat na nailulunsod mong proyekto, maniniwala yung mga tao sa'yo at pakikinggan ka nila at pagkakatiwalaan ka pa nila sa mga susunod na henerasyon. Kasi naniniwala ako sa salitang karma. So, kung gagawin mo yun, hindi man ngayon dumating sa'yo yung karma, intayin mo, may balik din yun. So, kasamahan ko po ang buong tropa Agaraw sa No to Corruption at i-apply po namin yan sa Sanggunian para good karma naman po yung bumalik sa amin. Maraming salamat po. Maganda yun, good karma. Thank you very much, Consi JM at Consi Mark. Ano yung mga past experience mo, worst experiences na gusto mong mabago kung ikaw ay magko-continue sa pagiging konsehal? Ate Shane, para sa akin, sa ngayon kasi totoo naman na pagdating sa social services natin, nakakapagbigay tayo ng tulong pagdating sa mga senior citizen, PWD. Pero para sa akin, hindi siya sapat. Lalo pagdating sa Child Protection Unit. Sa Child Protection Unit, sa CPO, pag pumunta tayo sa Barangay Uugong, makikita natin yung mismong kalagayan ng mga bata doon. Pero dapat sa pangunguna ng pamalang bayan, ng mga department head natin pagdating doon, tinitingnan nila, inoobserbahan nila at binabantayan nila mismo yung kalagayan ng mga kabataan pagdating sa Child Protection Unit natin. Magsasagawa tayo ng mga programa na talagang makakatulong sa kanila at makakapagbukas sa kanila sa kanilang isipan ng tunay na realidad na buhay at ang kanilang haharapin sa mga susunod na henerasyon. Yun po yung isa sa mga pangunahin natin gagawin kung tayo ay maihahalal bilang konsehal ng bayan dito sa ating bayan. Maraming salamat, Consi Mark. Yan yung mga urgent concerns natin, yung worst experiences na naranasan nyo at nararanasan ng mga kababayan ng Santa Cruz. And we do hope and pray na itong mga platforms na naniniwala ko iilan pa lang po sa mga nabanggit at gusto nyong mangyari sa bayan ng Santa Cruz na matupad sa pamamagitan ng inyong pamamahala. At syempre sa pamamahala din ng ating Mayor and Vice Mayor Agaraw and VM Loarni. Mga tropa, hindi pa dyan natatapos ang ating kwentuhan dahil meron tayong konting paandar, no? At ito yung tinatawag nating araw-araw o paminsan-minsan. Sa ating mga konsehal ngayon, meron kami ditong placards na inihanda para sa inyo. Ayan, meron dyang nakalagay na paminsan-minsan at araw-araw. Get to and pass na lang po tayo para mas mabilis ang ating pagdidistribute.
Yan. Get to and from. Mabilis lang naman po, mechanics. Magbibigay lang po ako ng mga sitwasyon or random actions. Ang gagawin nyo lang ay itaas ang araw-araw kung ito'y ginagawa nyo talaga everyday at paminsan-minsan naman kung talagang madalas lang. Okay, handa na ba? Pakita natin ang ating mga placards, ang araw-araw at paminsan-minsan. Dapat isa lang po ang sagot, ha? Araw-araw. Okay. Handa na ba? Handa na ba tayo? Okay, Una, pag-exercise. Araw-araw, paminsan-minsan. Pagkain ng mga pagkaing pampabata. Nahilig kasi ako sa Paris. Kailangan naman natin maggulay para hindi maging gulay, di ba? Pagmamall. Walang budget eh. Panonood at pagbabasa ng mga balita. Araw-araw, paminsan-minsan. Oo. Lagi nasa Facebook na lang. Updated lagi si Doc ninyo. Pag-online shopping. Hindi ako marunong nun. Misis namin naman. Or, ganyan. Tapos check out. Lahat ay paminsan-minsan. Bakit hindi kayo mahilig mag-check out? Asawa namin mahilig. Ngayon naman, pagiging tapat. Walang totoong tapat. Paminsan-minsan. Bakit po paminsan-minsan, Consilia? Sige na nga, araw-araw. Ngayon naman, pagdarasal. Yes. Araw-araw yan. Huli naman, paglilingkod sa mga taga Santa Cruz. Araw-araw. Araw-araw. May pagtibok. May pagtibok. Araw-araw. Gabi. Palakpakan natin. Naging makabuluhan ang ating pagkukwentuhan at kulitan dito sa Tropang Agaraw. At alam ko maraming nabitin ha dito sa ating pag-uusap-usap. Pero para malaman natin ang kanilang mga huling mensahe, Huling mensahe. iisa-isahin ko ang ating mga konsehal para sa kanilang last messages para sa ating mga kababayan dito sa Santa Cruz. Unahin na natin, Consilea. Message ko po sa mga taga Santa Cruz, pagdating po sa ating mayor, tikman at subukan natin ang Mayor Benjo Agaraw. At syempre, hindi mawawala sa isipan ng ika-4 na distrito ang Congressman Benji Agaraw at si Jam Agaraw para Bukal. At ang message ko sa inyo, na tikman at nasubukan nyo sila. Sana tikman at subukan nyo talaga dito sa bayan ng Santa Cruz. Maraming salamat. At huwag nyo syempreng kalilimutan si Ate Lea na laging may sinasabing, kapwa ko, yakap ko. Maraming salamat. Maraming salamat, Consilea. Ngayon naman, Consi Riaz. Magandang araw po sa mga kababayan ko sa bayan ng Santa Cruz. Ang inyong pong lingkod, Consel Rizal Di Calaw po. Serbisyong mabilis na walang kaparis. Maraming salamat, Consi Riaz. At ngayon naman, Consi Doc Nino. Magandang araw po, bayan ng Santa Cruz. Magandang araw po sa ating lahat. Mabuhay po ang Tropa Agaraw, mabuhay po ang bayan ng Santa Cruz. Isa lang po yung paalala ko po sa ating mga kababayan. Suportahan po natin ang ating mga kababayan, ang mga kanilang mga lokal na negosyo. Dahil naniniwala po ang inyong lingkod na pag maunlad po ang ating mga lokal na negosyo, uunlad po ang bayan natin. Tulungan po tayo magmahalan, magrespetuhan. Tigit sa lahat po, manalig po sa Panginoon. Consel Doc Nino, malaki man po ako sa inyong paningin, tandaan nyo, may mas malaki pa po na meron po ako, ang aking puso. Stay safe and healthy. Mabuhay po. De Las Armas, 3 points. Thank you so much, Consi Doc Nino. Ngayon naman, pakinggan natin si Consi Boyan. Magandang araw po, Consel Boy Tobin po. Tuloy-tuloy lang po ang serbisyo para sa mamayan. Tuloy-tuloy lang po ang paglilingkod. At sama-sama po kami, kasama kaming 8 mga konsyales sa pag-iwas sa lahat ng mga masasamang elemento. Pagdating po sa corruption, sama-sama po kaming lulumpigin yan upang ang bayan ng Santa Cruz ay maging maunlad. At naniniwala po ako dahil si Mayor Benjo Agaraw at si Vice Mayor Arnie Malibiran ay isa pong maging halimbawa pagdating po sa no to corruption. Kaya kami pong lahat ay magbabantay, magiging vigilant sa lahat ng gagawin ng ating mamamayan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Consi Boyet. At ngayon naman, pakinggan natin si Consi Bachi. Bilang kaisa at katropa,
Ako po ay makikiisa sa pakikipaglaban ng Tropa Agaraw para sa bayan ng Santa Cruz dahil nakikita ko kung ang Tropa Agaraw ang mananatili sa bayan ng Santa Cruz at mamamahala ng bayan ng Santa Cruz, nararamdaman ko ang malaking pagbabago. At siyempre, dapat din po natin suportahan ang ating Congressman Benji Agaraw, at ang ating Congresswoman na tatakbong bukal, si Congresswoman Jam Agaraw, at siyempre po si Vice Mayor at aking ang aking 7 kasamang konsehal. At siyempre higit sa lahat po, suportahan po natin si Mayor Benji Agaraw para sa pagbabago ng bayan ng Santa Cruz. Ako nga po pala si Bachi Pamatmat, maaasahan yung tapat na maglilingkod sa bayan ng Santa Cruz. Maraming salamat po. Maraming salamat, Consi Bachi. Thank you. Tingnan natin si Consi Moises. Magandang araw po, Bayan ng Santa Cruz. Ako po si Konsehal Moises Ordonez. At ako po ang isang inyong kaisa dito po sa ating bayan. Kung gusto po natin ang isang makabagong Santa Cruz, subukan po natin pagsabayin ang Congressman Benji Agaraw at Mayor Benjo Agaraw dito sa ating bayan at sisiguraduhin ng pamilya Agaraw at ng tropa Agaraw na uunlad ang ating bayan at kayo ang aming magiging kaisa. Muli po, ako po ang inyong konsehal ng masa, hatid ay pag-asa sa bayan ng Santa Cruz at sisiguraduhin trabaho para sa mamamayan ng Santa Cruz ang aking dala at kabuhayan ng mga taga Santa Cruz ang bibida. Maraming salamat po. Maraming salamat, Consi Moises. Para naman sa mensahe ni Consi JM. Hi, magandang araw sa lahat. Ako po si JM Garcia, apo ni Beron sa Palengke. Mag-iiwan po ako ng kasabihan na if you do good, good karma ang babalik sa iyo. So, naniniwala din po ako, basta kalingan, Garcia, tuloy-tuloy ang grasya. Maraming salamat po. Maraming salamat, Consi JM. Ngayon naman pakinggan natin si Consi Mark. Magandang araw, Bayan ng Santa Cruz. Sama-sama tayo maging instrumento papunta sa mas maunlad na bayan, may maayos na sistema at may patutunguhan na Bayan ng Santa Cruz. Ako po si Mark Anthony Molino Wangko, mula sa kabataan para sa bayan. Muli, maraming salamat sa inyo, mga konsehal natin. At maraming salamat sa pagsama sa amin sa kulitan at kwentuhan dito sa Tropang Agaraw. At sa inyo po, maraming salamat for sharing your experiences and your platforms sa ating mga kababayan dito sa Santa Cruz. Muli, ito ang Tropang Agaraw, Tropang Santa Cruz.